So yan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po tayong update ngayon dito. So ngayon po, nagbuo ng isang task force itong si DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya para po imbestigahan po yung drug war at saka yung EGK na nangyari nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. At mga kababayan, ito po yung unang pagkakataon na ang isang DOJ, Department Department of Justice ay iimbestigahan mismo si Duterte. At lahat po 'yan mga kababayan ay nagsimula dahil po doon po sa admittance ni Duterte doon po sa Senate hearing. Okay. So pag-usapan natin 'yan mga kababayan 'no, and then siyempre meron tayong konting criticism dito kay Secretary Boying Rimulya. Pero dito pa lang medyo good job na siya dito. Okay. So ito, may balita dito from ABS-CBN News. So sabi dito, DOJ creates task force for investigation of EGK to assist House, Quadcom, and Senate. Okay. So nagbuo po ng isang task force. So ibig sabihin kasi nito mga kababayan, no, ah meron pong taning na 60 days. Itong task force na binuo po ni Secretary Boying Rimulya para makapagbuo ng isang report para matulungan po yung Quadcom, yung Senado, at especially po makapag-build po ng case dito po sa Pilipinas. Well, tingnan natin kung anong klaseng ano, baka mamaya medyo may conflict sa ICC ito, pero abangan natin 'yan, okey? So, tandaan niyo, 60 days, merong 60 days, merong 2 buwan, tama, 2 buwan. So, dun po makakapag-conclude ang DOJ kung meron bang sapat na ebidensya para kasuhan si Duterte dito sa Pilipinas. So, actually 'pag sinabi ninyo kasing nababagalan kayo, actually napaka-unfair po nun. Tandaan po natin at 'wag po natin kakalimutan na si Duterte po ay meron pong immunity from 2016 to 2022 na hindi po siya puwedeng kasuhan. So ngayon nakakadalawang taon pa lang po si Presidente Bongbong Marcos at least po meron pong 2 taon, 'di ba, na na nagkakaroon po tayo ng pag-asa na mapakulong itong hayop na matandang kukuluban na 'to. Continue muna natin bago tayo mag-rant dito 'no. So sabi dito, according to Department Order number 778, the task force will be under the Office of the Secretary and will be chaired by the Senior Assistant State Prosecutor and co-chaired by a Regional Prosecutor with 9 members from the National Prosecution Office. So ito pong task force po na to na binuo po ni Secretary Boyong Rimulya ay nakarekta po sa kanya. Nakarekta po kay Secretary Boyong Rimulya. So interesting po ito, di ba? So the task force is mandated to probe, conduct, case build up, and file necessary charges if warranted against the perpetrators as well as those involved in the EGK during the previous administration's anti-illegal drug campaign, the DOJ said in a statement. Yan so ano naman to self-explanatory naman ito. So binuo po yung task force para po makapag-file po ng kaso pag kinakailangan, makapag-build up po ng kaso, 'di ba? At para din po mabigyan po ng, mga arrest warrant itong mga sangkot po sa EJK ni Duterte. Sabi sa inyo mabigat po ito, eh. So meron pa dito, continue pa natin, oh. Okay, on the top of it, the task force is directed to closely coordinate and assist the House of Representatives, Quadcom, and Senate Blue Ribbon Committee in their respective investigation into war on drugs, the DOJ said. Okay. So ito na mga kababayan, ito yung sinasabi natin dito. So itong bubuuin pong task force ay makakapagbigay din po sila ng information sa Quadcom at saka sa Senate. Sa Senate walang kuwenta 'yan, kahit wag na sila magbigay ng information do'n, sa Quadcom na lang. Pero ito yung sinasabi ko, eh, ito yung medyo medyo ano, eh, medyo nainis ako ng konti lang naman. So kasi mga kababayan, naka-10 hearing na po tayo kahapon sa Quadcom. So sa 10 hearing po na yon, inabot talaga tayo ng 10 hearing sa Quadcom bago natauhan ng DOJ na, "Teka lang, kailangan na natin mag-imbestiga." Medyo matagal ata yung reaction. Dapat siguro inagaagahan natin yung well, kung mayroong 5 hearing or 6 na hearing, nag-conduct na ng investigation, siguro medyo ano pa yun, acceptable pa yun, pero inabot ng 10.
Medyo mabagal Secretary Boying, medyo nababagalan ako dito, Ano, siyempre tayo hindi naman tayo kulto. Sa tingin niyo ba mabilis ba 'yon? Nakasampung hearing na yung Quadcom, ang dami ng lumabas sa Quadcom, ngayon lang nila naisipan na, "Ay teka lang parang may mali ata. Sige gawa tayo ng task force." Don't get me wrong, okey 'to, maganda 'to. Kasi at least natauhan na yung DOJ na kailangan na nilang kumilos. Pero siyempre on the negative side, parang ang tagal niyo naman natauhan. 'Di ba? O continue pa natin sabi pa dito, ako naniniwala naman ako siguro, to be give the credit naman sa Senate, malamang isa po sa talagang, nagbigay po talaga ng what they call this, ng konklusyon na kailangan ng bumuo ng task force ni Secretary Boying Rimulya is yung mga admittance po ni Duterte sa Senate. Kasi dun talaga wala talagang lusot si Duterte. Umamin dun, na pumapatay siya ng tao, Umamin dun na 'di ba, umamin dun na what they call this, na merong death squad, So kailangan pa talagang ewan ko lang 'no, pero I'm trying to be fair. So kailangan talagang ma-trap kayo sa bunganga ni Digong bago kumilos, 'di ba? Oh, the DOJ also said that a team from National Bureau of Investigation may be required to assist the task force. So kasama na NBI. The task force will be obliged to submit a report to Rimulya not later than 60 days from the issuance of the department order. So ang tanong dito, may department order na ba? Nagawa mo na ba yung department order? Kasi naghahanap po ako sa internet ngayon, naghahanap po ako sa mismong website po ng DOJ, wala pa po ako nakikita. Ewan ko lang baka nauna lang siguro yung press release bago yung DO. 'Di natin alam, pero siyempre abangan natin 'yan. So ngayon mga kababayan 'no, ito yung sinasabi ni ito pa. Ito yung sinasabi ni Secretary Boying Rimulya dito, Nakuha ko 'tong quote card na 'to, okey, from Did You Know, ay Now You Know. Sabi ni Secretary Boying Rimulya, ito, "Spare no one." So walang dapat patawarin, 'di ba? "Spare no one, hold accountable every personality who had a hand in the senseless killing perpetrated by abusive person in authority during the past admin's anti-illegal drug campaign. The task force shall be obliged to submit a report to the Secretary of Justice not later than 60 days from the issuance of DO number 778." So sana nga may DO na. Kasi kung wala pang DO hanggang ngayon, so hindi pa tayo magbibilang ng 60 days. Biyernes ngayon, kung lalabas yung DO sa Lunes, so do'n tayo magsisimula magbilang ng 60 days. 'Di ba? So actually kasi mga kababayan 'no, ito yung sinasabi kong video saglit lang 'to, mga 30 seconds lang ata 'to. So ito yung sinasabi kong video na talagang wala talagang lusot dito si Digong. Sige tingnan niyo 'to. Right side ko, puro commander ng squad yan. 'Di ba? Umamin talaga, Ikaw ba naman umamin ka ba naman na under oath ka? So siyempre kailangan mo ng filean talaga ng kaso ito, kailangan mo na mag-imbestiga dito. Well, tayo naman kasi nasa due process tayo 'no. So hindi naman puwedeng kasuhan si Duterte nang wala pang nabubuong task force para makapag-build up ng ebidensya para po, 'di ba, para po makasuhan 'tong matandang kukuluban na 'to, 'di ba? Hindi kasi ito lang 'no, para maintindihan natin 'no. Minsan po kasi may mga nakikita po akong mga nagko-comment, bakit ang bagal ng proseso, bakit kailangan pang dumaan sa ganyan, mga streetwise, due process po ang tawag do'n. Kaya ako po naniniwala po ako sa due process kasi kung di po natin susundin 'tong due process po na 'to, dalawa lang po puwedeng mangyari diyan. Posibleng yung kaso is mabasura lang or pangalawa, 'di ba, sasagasaan natin yung due process, so matutulad lang tayo kay Duterte. Sinasagasaan yung due process na 'di ba parang yung ginawa nila kay De Lima. 'Di ba sinagasaan yung due process para makulong si De Lima. So ang ending nakatakas din si De Lima, so hindi naman maganda na ipapakulong si Duterte ngayon na hindi tayo dadaan sa due process tapos ang ending patatakasin din. 'Di ba, at least dumaan sa proseso para wala tayong 'di ba, hindi tayo masita in the future, oh. Yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Bad rin yan.
Ang sinabi ko, ganito, encourage the criminals to fight. Pagka lumaban ninyo, Hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol So, at least napanood niyo na 'yan, at least alam niyo na 'yan na, ang gusto ko lang ipakita sa inyo, kung ganyan ba naman yung sasabihin ng presidente na inamin niya na hindi niyo pa kakasuhan, hindi niyo pa hindi pa kayo bubuo ng task force, eh, napaka-inutil niyo naman 'pag gano'n yung ginawa ninyo. So, siyempre ngayon, we will give the credit to the DOJ. So, good job DOJ, ang sinasabi lang natin dito, good job sa DOJ, at least naisipan niyo ng bumuo ng task force, better late than nothing, pero medyo late na po talaga. Ayun lang 'yun. So ito 'yun mga kababayan, so diyan po sa Team Replay, ano nga po masasabi niyo nga po dito sa content natin ngayon? So ewan ko lang, puwede naman kayong mag-disagree sa akin. Kayo ba, sa tingin niyo ba late na ba, medyo late na ba yung, naisipan ni Secretary Boyong Rimulya na magbuo ng task force para imbestigahan si Duterte, or ito ay isang okey na timing lang? Okey na timing lang ito para mag-ano, para mag-conduct ng task force si Secretary Boyong Rimulya? So, posibleng puwedeng i-connect natin ito sa nangyari po sa Senate, sa pag-amin niya nga po na meron DDS tsaka meron po talagang encouragement para manlaban yung mga sinasabi niyang mga kriminal daw. Kriminal daw, eh, siya naman yung si Duterte naman yung totoong kriminal, oh, 'di ba? So yun mga ka-streetwise, so kayo po, ano po masasabi niyo nga po dito sa content natin, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan. At diyan po sa Team Replay, siyempre pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po, bye-bye and thank you.